nakakaloka pa lang nangyari sa inyong dalawa, no? Buti na lang talaga, Lynette, hindi ka nasaktan. Eh kasi nandoon si Annalyn. Pero kung wala siya, baka nasaktan na ako ni Carlos. Teka muna, nasa na ngayon yung Carlos na yan? Maaga siyang umalis baka nasa ospital. Ako sinasabi ko sa'yo, ha, mag-iingat kang mabuti sa bahay na to dahil baka tuluyang kang saktan yung Carlos na yan. Lynette? Carlos, Flowers for you. Lynette, sana mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. I'm sorry. I love you so much. basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka na magsisinungaling. Oo, Lynette. Pangako. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Kahit kailan. International call. Baka kamag-anak ko sa US. Sagutin ko lang, ha? Excuse me. Lynette, ba't ganon? Nakatanggap ka ng bulaklak galing kay Doc Carlos, pero parang walang ningning yung mga mata mo. Eh, samantalang nung si Sir Chinito yung nabibigay sa'yo ng bulaklak, Diyos ko, yung mga mata mo talaga, iba yung glow. May kasama pang tumbling, kaya nga may Annalyn. Di ba? Diyos, ikaw talaga. Pati patigilan mo na ako, ah. Kasal na kami ni Carlos. Kasal? O sakal? Eh, kitang-kita naman sa'yo na hindi ka masaya. Parang ang nangyari sa'yo, na-trap ka na lang dyan sa kasal ni Doc Carlos. Ay, naku, Lynette, alam mo, isa lang ang dalangin ko. Na sana, yung trap-trap mo dyan sa kasal-kasal ni Doc Carlos, eh, makalaya ka pa. Diyosa, kailangan kong panindigan tong kasal namin ni Carlos. Hindi naman ako basta-basta makipaghiwalay sa kanya dahil pakiramdam mo, inatrap lang ako. Lynette, alam ko naman yun na may mas malalim pa na dahilan para magkahiwalay kayo ni Doc Carlos.